makapuno ginawang mahablangka. Marami sa atin siguro ang hindi pa nakakakita ng kung ano ba talaga ang tsura ng makapuno at kung saan ito nanggagaling at paano ito nabubuo. Ang makapuno ay bunga rin ng pangkaraniwang niyog, kung saan ang bunga ay nagkakaroon ng diferensya kung saan ang kanilang pinakalaman ay hindi tumitigas. Kapag yan kinuha, nalalaman niyang makapuno kapag inalog nila ay parang walang alog dahil sa sobrang lapot ng kanyang sabaw. Tapos mapapansin niyo diyan yung kapal din ng kanyang laman. Ang laman niyan ay napakalambot lang din at kapag yan ay kinudkod ay madali lang yang kudkudin. Sa paggawa ng mahablangka, maganda itong gamitin dahil yung natural na lasa niyang makrema dahil mataba at sa niyog. So ang ginagawa ko diyan ay kinuudkod ko lang ng tindor yan para mas pino at saka kutsara. Mapapansin nyo dyan, tinusok ko siya, abot kagad hanggang bao yan. Ganun siya kakalambot. Kung ang gagawin natin yung panlagay sa halo-halong makapuno, ayan ay yung medyo malaki, kailangan ng meat niya na pahaba, tapos ibang klase ng pagluluto sa sugar naman yon. Ito naman, kailangan kong kudkudin ng pino para sa paggagawa ng maha ay madurog din siyang mabuti. Ayan. So yung mga ingredients, paghalo-haluin lang naman yung pinaka sabaw niya, yung malapot na yan, kailangan isama kasi napakalinamnam din yan, mataba at masarap. Tapos isang tasang asukal at kalahating kutsaritang asin, pambalanse ng lasa. So halo-haluin lang hanggang sa matunaw rin ang asukal, tapos saka yan lulutuin. Lulutuin lang yan sa katamtamang init ng apoy para hindi masunog. Kailangan haluin lang ng haluin hanggang yan ay maiga. At pagka yan ay naiga na, lalawas ng kusa ang kanyang pinakamantika at yan yung magiging dahilan na hindi siya magdidikit-dikit. Tapos kapag lumamig din naman yan, ayan ay kumukunat-kunat ng konti at nabubuo. So pwede nyo din yan subukan kung kayo ay magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon kayo ng makapuno. Ito ay napakasarap na panghimagas. Yan. So kita nyo